Isipin mo muna to para sa malalim na pagsusuri natin ngayon. Paano kung yung taong araw-araw mong nakikitang nagwawalis sa kalsada o kaya yung mismong naghahalo ng semento dyan sa bakuran ninyo, biglang lumapit sa'yo. Okay, sige. Tapos titignan ka niya ng diretso sa mata. Tapos sasabihin niya, kinakausap ako ng direkta ng Diyos at may mensahe siya para sa'yo. Ano ang magiging reaksyon mo? Tatawa ka ba? Nako, malamang ang unang isipin ko baka nasisiraan na ng bae tong taong to. 'Di ba? Iisipin mo talaga na may tama na siya. O kaya naman magkakaroon ka ba ng sapat na kababaang loob para huminto at makinig? Isang napakabigat na senaryo niya na. Kasi madalas, yung unang reaksyon talaga ng utak natin dyan, pagdududa. Nakaprogram kasi tayo na maghanap muna ng credential bago tayo maniwala sa isang tao. Ayun nga eh. At yan talaga yung nagpapahirap sa usapan natin para sa sesyong ito. Kasi kapag pinag-uusapan natin ang isang medical diagnosis halimbawa, palaging may inaasahan tayong eksaktong sukat. Di ba? Oo, kumbaga may test results kang hahanapin. Exactly. Kapag nabali yung braso mo, ipapakita agad sa'yo ng doktor yung x-ray. Makikita mo yung malinaw at puting linya ng bali. Ituturo niya yon at makikita ng sarili mong dalawang mata yung problema. Clear as day ka nga. May physical evidence. Pero kapag pumasok ka na sa mundo ng personal na pananampalataya, yung mga pangitian, at lalo na yung mga taong nag-aaking sila daw ay naging tulay ng banal na mensahe, biglang nasisira yung x-ray machine na yon. Wala kang maipapakitang resibo. Wala. Wala tayong pisikal na ebidensya na pwedeng ilatag lang sa mesa. Kaya maiwan tayo sa isang sitwasyon kung saan ang kailangan nating timbangin hindi na yung nakikita ng mata natin, kundi yung lalim mismo nung mensahe at kung ano yung epekto nito sa mga nakikinig sa kanya. Kaya para sa pag-aaral natin ngayon, hihimayin natin ng mabuti ang isang serya ng mga dokumento, may mga transcript ng mga video at may mga social media posts din na nagmula sa isang lalaking nagngangalang Narciso Olalo. At medyo malawak yung timeline nito, ha? Oo, malawak talaga. Nag-uumpisa yung mga material na to panoong taong 2013, tapos umaabot hanggang Abril 2026. At ang pangako natin sa iyo na nakikinig ngayon, susuriin natin ang mga ito nang walang anumang kinikilingan. Walang bias, Dakat. Walang bias. Titingnan natin mula sa kanyang mga inaangking kakayahang magpagaling, papunta doon sa kanyang napakatinding kritisismo sa kasakiman ng lipunan natin, hanggang doon sa kung paano siya trinato ng mga taong mismong malapit sa kanya. Kasi yung pinakamahalagang aspekto ng misyon natin ngayon, hindi naman yung pagpapatunay, kung literal nga ba talagang kinakausap ni Narciso ang Diyos, di ba? Hindi natin kayang patunayan yun Tama. Imposibleng i-verify yon. Ang layunin talaga natin, intindihin yung arkitektura ng mismong mensahe niya. Ano ba yung sinasabi ng mga katuruang ito tungkol sa psikolohiya nating mga tao, sa lipunan natin, at lalong-lalo na doon sa mga nakatagong biases natin pagdating sa antas natin sa buhay. Kaya bago natin tingnan yung kanyang pagpuna sa buong lipunan, kailangan muna nating intindihin kung paano ba nag-ooperate itong kanyang inaangking kapangyarihan. Dito papasok yung isang dokumento niya mula noong Hunyo 25, 2013. Yung tukol sa tatlong kondisyon. Yes, inilatag niya doon na 3 lang daw ang kailangan ng Diyos sa tao para makamit yung tinatawag niyang kagalingan. Tatawagin natin tong 3 Ps para mas madali. Okay, 3 Ps. Ano-ano yon? Ang una ay pagsisisi sa mga kasalanan, ang pangalawa ay pagbabago sa mga maling paniniwala, at ang pangatlo, at ito yung pinaka-critical sa lahat, ay ang lubos na paniniwala na si Narciso ay ginagamit na kasangkapan ng Diyos. Kumbaga, sa isa pang dokumento niya na pinamagatang Manggamot at Mangaral, pinalalim pa niya yan Kasi inaangkin ni Narciso na boses pa lang daw niya, sapat na para magpagaling ng matinding sakit. Boses pa lang niya? Boses pa lang. Ngunit, gumawa siya ng isang napakalinaw na pag-uri dito na gusto kong i-highlight. Idiniin niya na ang Diyos daw ang nagpapagaling.
Ngunit siya si Narciso ang nanggagamot. Wait, ano yung difference nun sa utak niya? Siya lang daw yung instrumento. Kumbaga, ang Diyos yung source o pinagmumula ng power at si Narciso lang yung conduit o daluyan papunta sa pasyente. Okay, gets ko. Para lang siyang isang reseta ng doktor kung iisipin mo. Kapag binigyan ka ng doktor ng reseta para sa isang malalang impeksyon, hindi naman tatalab yung gamot kung hindi mo susundin yung lahat ng hakbang. Kailangan mong inumin yung gamot mismo. Oo, at yun yung pagsisisi. Tapos, kailangan mong tapusin yung buong dosage kahit magaling na ang pakiramdam mo at baguhin yung lifestyle mo para hindi bumalik yung sakit, ayan naman yung pagbabago. Tama, yung pangalawang P. Pero higit sa lahat, kailangan mo munang maniwala na yung doktor na nagbigay sa'yo ng reseta, alam niya yung ginagawa niya. Kasi kung wala yung tiwala mo sa doktor bilang instrumento ng medisina, di hindi mo bibilin yung gamot, di ba? Hindi mo iinumin sa tamang oras. Makes sense. Ang ganda ng analogy na yon. Pero teka, may pushback ako rito. Gusto kong itanong to, bakit kaya yung paniniwala kay Narciso bilang kasangkapan kasing halaga nung mismong pagsisisi doon sa paningin niya? Kasi kung ang Diyos naman talaga yung pinagmumulan ng kapangyarihan at kaya naman niyang gawin ang lahat, Bakit kailangan pa ng middleman? bakit kailangan pa dumaan kay Narciso? Bakit hindi na lang idirekta ng pasyente yung dasal niya sa itaas at humingi ng paggaling? Alam mo, kung titingnan natin yung mekanismo niyan mula doon sa pananaw ng human psychology at maging sa neurobiology, nahihirapan kasi ang utak natin na kumonekta sa mga konseptong masyadong abstrakto. Masyadong malayo, kumbaga. Oo, kapag sinabi mong maniwala ka lang sa isang hindi nakikitang puwersa sa langit, madalas itong nagdudulot sa tao ng tinatawag na cognitive overload. Hindi natin ma-process. Kailangan ng tao ng physical na anchor. Kaya kailangan nandun si Narciso sa harap nila. Exactly. Yung paghanap natin ng otorisasyon, yung pagkilala mo sa isang physical na mensahero na nakatayo dyan mismo sa harap mo, nagbibigay yun ng direksyon doon sa pananampalataya ng tao. Kapag tinanggap ng utak mo na yung taong kaharap mo may otoridad na magpagaling, Ano nangyayari sa katawan? nagkakaroon ng tinatawag na psychological surrender. Wait, ibig mong sabihin yung mismong pagbitiw ng pasyente sa pagdududa, yun yung nagbubukas ng pinto para gumaling siya pisikal. Eksakto yan. Sa mga pag-aaral ng placebo effect at nung mga psychosomatic responses natin, alam natin na ang matinding stress at pagdududa literal na nagpapasikip sa mga daluyan ng dugo natin. Pinapahila din yan yung immune system natin, di ba? Totoo yan. Kaya kapag ang isang tao lubos na naniwala doon sa nanggagamot sa kanya, kapag kinilala niya na si Narciso nga ginagamit na kasangkapan, literal niyang inaalis yung harang na yun sa katawan niya. Wow. Yung buong presensya ng taong may sakit, nagiging bukas Kasi isipin mo, hindi ka naman makakatanggap ng isang regalo, gaano man to kaganda, kung nakasara at nakatikom yung mga kamao mo, di ba? Oo nga no. Yung paniniwala sa mensahero, yun yung puwersa na nagbubukas ng mga kamaong yun. Grabe. Ang ganda ng point na yun. Pero sige, kung kinakailangan nga ng pagbabago at pagbubukas ng isip sa personal na level para gumaling yung isang pasyente, ano naman kaya yung sakit ng buong lipunan natin na kailangan ding gamutin? Diyan napapasok yung mas malaking picture. Dito tayo dinadala nung isang pangitain ni Narciso. Naganap daw to noong Abril 11, 2026. Mula sa pagiging manggagamot ng mga individual, mapapansin natin na nag-shift siya bilang isang matinding kritiko ng buong sistema. Ibinahagi niya kasi sa pangitaing ito, may dalawang lalaki daw na nag-aaway ng matindi doon mismo sa hangganan ng mga lupa nila. Parang nag-aagawan sa boundary. Mga patayan sa lupa, tipikal na balita yan Oo. At ang naging mensahe raw ng Diyos sa kanya dito ay simple lang pero napakabigat. Ang lupa ay pinahiram lang daw ng Diyos sa tao para may matirhan tayo, hindi to panghabang buhay. Sinasabi niya na lahat ng may buhay, lilikas din. Na nakikinig, isipin mo na lang na nagrenta ka ng isang magandang Airbnb para sa isang weekend vacation kasama yung mga barkada o pamilya mo. Okay, tapos? Imbes na mag-enjoy kayo, mag-relax kayo doon sa pool, mag-usap-usap ng maayos sa living room,
Nagpapatayan kayo ng mga kasama mo dahil lang sa kung sino ang may karapatang mag-uwi ng sofa pagkatapos ng bakasyon. Ang lala nung mag-uwi ng sofa. 'Di ba, aalis din naman tayo sa Airbnb na ito na tinatawag nating mundo eh. Hanggang weekend lang tayo dito. Pero nagkakamatayan tayo para sa mga muebles na andito sa loob. Ganyan yung nakikita niyang kabalingtunaan sa walang hanggang pag-aangkin nating mga tao ng lupa at yaman. Ang galing Airbnb analogy. Kasi yung konsepto ng transience o yung pagiging panandalian lang ng buhay natin, pundasyon niya ng halos lahat ng malalaking pilosopiya sa mundo eh. Kapag namatay ang tao, yung katawan natin babalik din sa lupa. Lupa sa lupa. Oo, ngumit yung lupa mismo mananatili yan dyan. At maya-maya lang, pagmamayari na naman ng ibang tao. Kaya yung pag-aaway dahil lang sa mga hangganan ng pag-aari, para kay Narciso, isa itong uri ng espiritual na pagkabulag. At hindi lang siya tumigil doon sa pagbibigay ng isang talinghaga, hindi lang siya nagkwento tungkol sa dalawang lalaki. Sa isang transcript ng video niya, direktang pinuntirya ni Narciso yung mga mismong institusyon natin dito. At medyo mabigat yung binanggit niya rito. Sobra. Kaya bago ko isa-isahin yung mga tinukoy niya, gusto ko munang maging napakalinaw sa'yo bilang tagapakinig namin ngayon. Bilang mga nagsusuri sa material na ito, inuulat lang po namin kung ano ang eksaktong sinabi at tinukoy ni Narciso doon sa kanyang dokumento. Yes, napakahalaga nan. Wala kaming pinapanigan dito, hindi namin ito pinagdidibay, hindi rin namin kinokontra, at higit sa lahat, wala kaming anumang politikal na motibo sa pagbabanggit nito. Ipinaparating lang namin kung ano yung laman ng sanggunian niya. Opo, kasi ang ating tungkulin lang naman dito ipaliwanag yung konteksto ng mensahe niya batay sa sarili niyang mga salita. Walang labis, walang kulang. So, sa video niya, tahasan niyang tinukoy ang mga magnanakaw sa kabanang bayan. Binanggit niya yung pangalan ng mga Marcos at yung sinasabing bilyon o trilyon pa nga na ninakaw umano nila base sa mga lumalabas na balita. Pati ang mga nasa gobyerno binanggit niya. Oo, tinukoy din niya yung malawakang katiwalian ng mga congressmen natin na palagi raw hinahatiran ng pera. Pati yung mga senador isinama niya. At get this, pati raw maging yung industriya ng media natin tumatanggap din umano ng lagay. Grabe, wala siyang sinanto rito, ha? Wala. At hindi pa siya nakontento ron. Isinama pa niya sa listahan ng kritisismo niya ang mga opisyales daw sa Bureau of Customs, sa BIR, at maging ang mga pulis. Bale, lahat nung nakahawak sa kapangyarihan. Parang ganun na nga. At ang punto ni Narciso rito ito. Ang mga taong ito raw may sobra-sobrang pera na tipong hindi na nila kayang ubusin kahit pa mabuhay sila ng ilang beses pabalik-balik sa mundo. Pero patuloy pa rin daw sila sa pagnanakaw. Kasi walang katapusang pag-aangkin nga. Sabi niya, dapat daw sapat na sa isang tao yung may masisilungan siya laban sa ulan at may panggastos lang siya sa araw-araw na pagkain. Mapapansin natin na ginagawa talaga niyang halimbawa itong mga ahensya at mga apelidong to para ipakita yung sukdulang manifestasyon nung sakit nung lipunan natin. Ikinokonekta niya kasi yung personal na kasakiman, yung kanina yung pag-aaway doon sa kapirasong lupa, doon sa sistematikong korupsyon kung saan binubulsa na yung bilyon-bilyones. Pareho lang silang sakit sa mata niya. Oo, para sa kanya, pareho lang silang sintomas ng iisang malalang sakit. Yung kawalan natin ng takot sa kabilang buhay at yung ilusyon na madadala daw natin yung mga kayamanang to pagdating sa kabilang mundo. Pero, teka lang magbibigay ako ng konting pushback dito. Kasi, ang daling pakinggan yan kapag nasa loob ka ng simbahan o kaya nagmumuni-muni ka sa tahimik na kwarto. Maging kontento ka na lang sa bubong na hindi tinutuluan at sa pagkain mo araw-araw. Ang gandang pakinggan, di ba? Maganda siya. As an ideal concept, oo. Pero paano kapag andun ka na sa totoong buhay? Hindi ba't natural lang sa ating mga tao na mag-imbak ng yaman para sa kinabukasan natin, lalo na sa seguridad ng pamilya? Paano kung halimbawa, tinamaan ng malubhang sakit yung anak mo bukas? Oo nga naman. Hindi sasapat yung bubong at kanin sa araw-araw. Kailangan mo ng malaking halaga ng pera para pambayad sa ospital, sa mga doktor. So ang tanong ko rito,
Saan ba talaga natatapos yung lehitimong pangangailangan ng isang tao at saan nagsisimula yung kasakiman? Alam mo, isa yung napaka-practical na tanong. At yung sagot na inialok ni Narciso dun sa kanyang mga turo, nakasentro dun sa mismong pagbabago ng istruktura ng pakikipagkapwa natin. Paanong istruktura? Kasi para sa kanya, kung ang isang lipunan hindi ginagabayan ng kasakiman, at lahat ay nagtutulungan ng may pantay-pantay na pagmamahal, na may Diyos sa puso nila, ang matinding pangangailangan ng isang tao tulad nung pagkakasakit ng anak na binanggit mo, sasagutin nung community. Kumbaga walang maiiwan dahil mag-aambagan lahat. Parang ganon. Ang tinutuligsa kasi niya rito hindi naman yung simpleng pag-ipon lang para mabuhay ka kinabukasan, kundi yung pag-iimbak ng sobra-sobra. Yung pera na, nakatago lang sa mga vault sa bangko habang may mga taong literal na namamatay sa gutom sa labas. Naintindihan ko yung ideal na scenario niya. Nakikita ko yung vision. Pero magpupushback ulit ako. Pasensya na. Go ahead, maganda yan. Ang hirap i-apply yan sa realidad natin ngayon Kasi ang basic evolutionary instinct natin bilang mga taong nature natin mag-survive. Mag-imbak ng sarili nating resources at protektahan muna ang sarili nating pamilya bago pa yung ibang tao sa labas, di ba? Human nature talaga natin yan, opo. So, hindi ba't parang pinapalaban niya tayo sa sarili nating human nature? Paano magiging practical ang ganitong klaseng utos sa pang-araw-araw na buhay? Dahil si Narciso, hindi naman siya nagsusulat ng patakaran para sa ekonomiya o sa gobyerno Nagbibigay siya ng isang espiritual na diagnosis. Doon niya tinitingnan yung problema. Oo. Ayon sa pananaw niya, itong tinatawag mong human nature o survival instinct na to, kapag daw hindi kinontrol ng moralidad at ng espiritualidad, ito yung nagiging cancer sa lipunan natin. Lumalala siya, kumbaga. Kapag na-internalize ng isang tao na ang langit at impyerno lang pala yung pinal na tagapantay ng lahat ng tao sa huli, Mawawalan ng kwenta yung pag-iipon niya ng bilyones ngayon? eksakto, mawawalan ng saysay yung pag-iimbak ng sobra-sobrang yaman. Kaya tinatawag niyang tayo ang labanan ng mismong survival instinct na yon. Kasi para sa kanya, yun daw yung patuloy na naghihiwalay sa atin sa presensya ng Diyos. Wow, okay. Alam mo, ang daling magalit dun sa mga bilyonaryo Ang daling magalit sa mga tiwaling senador, dun sa mga magnanakaw sa gobyerno, kung tibing nanwumula sa malayo. Oo, lalo na kung nababasa mo lang sa balita. Ang daling ipangaral yung mga ganitong abstract na konsepto, pero ito yung tanong. Paano kapag itong dakilang mensahe na ito, ibinaba mo na doon sa mga taong mismong nakakasalumuha at nakakasama ni Narciso araw-araw? Dito na mag-iiba yung timpla ng kwento Dito magbabago ang takbo ng buong pagsusuri natin. Kasi mula sa malalaking problema ng pamahalaan at politika, titignan naman natin ngayon ang isang napaka-personal at sa totoo lang, napakasakit na karanasan nitong si Narciso noong Abril 13, 2026. Dito mo makikita yung matinding kontraste sa pagitan ng grand theology ni Narciso at doon sa medyo malamig at malupit na realidad ng personal niyang sitwasyon sa buhay. Ibinahagi kasi ni Narciso rito ang isang panaginip o isang pangitin para sa kanya. Pumasok daw siya sa isang napakalaking bahay na may handaan. Napakaraming bisita. Tapos nakita niya roon yung mga anak nung dati niyang amo, sina Nona at MM, at kasama rin sina MJ at Susan. Pamilyar siya sa mga taong to. Sobra. Pero pagpasok pa lang daw niya doon sa pinto, naramdaman na agad niya yung bigat nung kawalang galang sa kanya. Binati niya si MM pero hindi man lang daw siya kinibo nito. Inignore siya. Inignore siya ng buo. Sa halip, si MJ pa yung hinanap nung MM at inasikaso. Parang wala siyang nakita. Tapos may idinagdag siyang isang napakadetalyadong eksena dyan sa panaginip niya tungkol sa mismong pagkain sa handaan. Nakita raw ni Narciso na kumukuha sila ng ulam at saka ng kanin, ngunit ginagawa nila ito gamit yung kanilang mga hubad at maduming kamay. Kinakamay ng madumi. Oo, ayon sa salaysay niya,
binalaan agad siya ng Diyos na wag na siyang kumuha ng handa o kumain man lang mula roon. Ipinapaliwanag kasi ni Narciso doon sa transcript niya na yung pagkamay sa pagkain doon sa panaginip na yon, hindi lang pala yon issue ng kalinisan eh. Hindi siya about hygiene. Isa daw tong matapang na simbolo ng pagmamaliit at pambabastos nila doon sa mensahe mismo ng Diyos. Kumbaga binababoy nila yung mensahe. Oo. Kumaga sa totoong buhay, parang nilalamutak nila at ginagawang marumi yung sagradong balita na dinadala niya para sa kanila. Ang ganda ng simbolismo na yon kasi yung pagkain sa mga ganitong spiritual na panaginip, kadalasang sumisimbolo yan sa katotohanan o sa isang biyaya. Kaya yung paglapastangan nila rito gamit yung maduming kamay, direktang refleksyon ng kung paano nila binabastos si Narciso bilang tao at mensahero. Hindi nila nire-respeto yung nakahain. Hindi nila nire-respeto yung pagkain dahil napakababa nung tingin nila dun sa taong nag-aabot mismo nito sa kanila. At doon na nangyari yung pinakamasakit na bahagi ng kwento, sa panaginip, nanghihingin daw ni Narciso na magpa-picture naman silang lahat, kasama si MJ, para kahit man lang simpleng alaala. Anong nangyari? Tumanggi raw si MJ at ito yung eksaktong sinabi niya. Gusto kong pakinggan mong mabuti to. Diyan lang kayo, bababa lang ako, maghahalo ako ng semento. Maghahalo ng semento. Grabe, sa unang dinig, parang simpleng palusot lang, 'di ba? Para lang makaalis agad doon sa isang awkward na sitwasyon. Pero ang lalim ng kahulugan niya, nakakawasak kung iintindihin mo. Kasi para mas maintindihan nating lahat kung bakit napakabigat niyang linyang yun. Ibinigay din ni Narciso yung konteksto doon sa kanyang video. Nagtrabaho pala si Narciso bilang isang helper o kasambahay para doon sa pamilyang yon sa loob ng 14 na taon. 14 na taon? Grabe, yung haba nun. Isipin mo yun Sabi pa niya, mas matagal pa raw yung 14 na taong ginugol niya doon kaysa sa 13 taon na nakasama niya yung sarili niyang ina. Kaya yung sinabing paghalo ng semento sa kanya, hindi lang basta alibi yung para takasan siya. Hindi lang siya excuse. Isa itong malupit na paalala, sumisimbolo to sa kung paano talaga tumingin yung pamilyang ito sa kanya. Ikaw ay isang hamak na katulong lamang namin, hanggang dyan lang ang halaga mo. Parang sinasabi nilang hindi sila makapaniwala na ang isang alalay na inuutasan lang nilang maghalo ng semento araw-araw, iya pang pipiliin at gagamitin ng Diyos para magdala ng banal na mensahe. Alam mo, tinatawag yan sa psychology na cognitive dissonance. Kung gagamit tayo ng analohiya para mas maintindihan na nakikinig, isipin mo yung utak ng tao bilang isang malaking filing cabinet. Okay, filing cabinet sa utak. Oo, may drawer dyan na may label na amo or boss at may isa namang drawer na may label na katulong. So sa loob ng 14 na taon, yung file ni Narciso nakasuksok doon sa drawer ng katulong. Fix na yon doon. Oo nga naman, sanay na sila doon. Nung bigla siyang lumapit at nag-alok ng isang napakalalim na katotohanan tungkol sa universal, tungkol sa Diyos at kaligtasan. Parang sinusubukan niyang ilagay yung file niya doon sa drawer ng Divine Prophet. Na ayaw namang bumukas. Ina-reject agad ito ng utak nila. Bakit? Dahil para tanggapin nila yung mensahe ni Narciso, kailangan nilang i-reorganize yung buong filing cabinet ng pananaw nila sa mundo. Kailangan nilang basagin yung structure nila ng lipunan. Exactly. Kailangan nilang aminin na yung antas nila sa lipunan, yung yaman nila, wala palang halaga sa paningin ng Diyos. At iyon masyadong nakakapagod at nakakasakit sa ego para gawin ng sarili nilang utak. Iyan din yung tinatawag na ating hometown effect minsan Alam mo yun, kapag may isang napakagaling na inventor, halimbawa, tapos umuwi siya doon sa probinsya niya. Anong sasabihin ng mga kapitbahay? Sasabihin lang nila, si Junjun lang yan, ano ba kayo? Inuutosan ko lang bumili ng suka yan sa sari-sari store dati. Di ba? Ang hirap para sa ating mga tao na makita yung pagiging extraordinary o yung totoong halaga sa mga taong masyado nating pamilyar, lalo na kung feeling natin nasa ibaba natin sila sa lipunan. Oo, at ang mas mabigat pa dyan, may idinagdag si Narciso na isang napakapait na obserbasyon. Sinabi niya na itong pamilyang ito na nagmamaliit sa kanya, araw-araw daw na nagsisimba. Araw-araw? Araw-araw. Tuwing umaga at hapon, andoon daw sila sa loob ng simbahan. Kumbaga sila pa tong mga diehard pagdating sa relihiyon at sa pananampalataya.
Wow, okay. Ngunit sila pa mismo hindi maniniwala sa kanya. Sabi nga niya doon sa dokumento at medyo malungkot to, kung sino pa ang nakakakilala sa'yo, sila pa ang hindi maniniwala. Ipinapakita talaga nito yung isang malagim na irony o kabalintunaan. Ang mga taong palaging gumagawa ng mga ritual ng relihiyon araw-araw, sila pa madalas yung pinakabulag doon sa mismong totoong espiritualidad. Lalo na kung yung mensahe dumating sa isang anyo na hindi nakabarong o walang mataas na pinag-aaral. O walang titulo sa pangalan. Oo. Kaya yung paggamit ng palusot na maghalo ng semento, hindi lang basta pag-iiwas. Sa tingin ko talaga, isa itong aktibong pag-atake sa pagkakatao niya. Ginamit nila yung social class niya bilang sandata para ibalik si Narciso doon sa kanyang lugar. Para maprotektahan nila yung sarili nilang religious ego. Tama, inilalagay nila ulit siya sa kahon ng pagiging katulong para hindi nila kailangang harapin yung bigat ng katotohanang dinadala niya para sa kanila. At dyan mo talaga makikita yung matinding tibay ng loob nitong si Narciso Kasi isipin mo, sa halip na panghinaan siya ng loob doon sa pangmamaliit ng mga taong tinuring niyang pamilya ng 14 na taon. Anong ginawa niya? Sinabi niya sa dulo ng mensahe niya na kahit hindi pa sila maniwala, malaya pa rin silang magpasya. Hindi siya magsasawang iparating yung misyon niya sa iba. Ipinapakita lang nito na yung paniniwala niya hindi nakadepende sa validation ng ibang tao, kundi doon sa kanyang direktang ugnayan doon sa puwersa na nagtutulak sa kanya. Napakalalim ng naging paglalakbay natin sa mga tekstong ito ni Narciso Ulalo para sa araw na ito. I-summarize lang natin ng mabilis kung saan tayo dinala nung pagsusuri natin. Nagsimula tayo sa pag-unawa doon sa mekanismo ng kanyang kapangyarihan, yung 3Ps na tinawag natin kanina. Pagsisisi, pagbabago at paniniwala. Nakita natin kung paano gumagana yung pangangailangan ng psychological na pag-surrender sa pamamagitan ng paniniwala sa kanya bilang instrumento para magbukas yung pinto ng literal na kagalingan sa katawan. Tapos mula doon sa personal na pagpapagaling, umakyat tayo doon sa kanyang napakalawak na kritisismo laban doon sa mga manifestasyon ng kasakiman sa ating lipunan. Yung Airbnb analogy. Oo, yung Airbnb, tinalakay natin yung matinding niyang mensahe laban sa mga tiwaling institusyon at mga taong nag-aakalang madadala nila yung mga bilyones nilang ninakaw sa kabilang buhay. At sa huli, mula sa teolohiya at lipunan, bumagsak tayo ulit sa isang napaka-personal at napakasakit na realidad. Yung katotohanan ng pagtanggi na nanggaling pa sa mga mismong taong matagal niyang pinagsilbihan dahil lamang sa antas niya sa buhay at doon sa propesyon niya bilang kasambahay. Yung literal na paggamit nila ng semento para ibaba ulit yung pagkatao niya. Kaya alam mo, tanggapin mo man tong mga dokumentong to bilang isang literal na katotohanan na nanggaling talaga sa Diyos. O tingnan mo man ito bilang isang napakayamong metafora lang tungkol sa kalifasan nating mga tao, pareho lang yung magiging epekto nito sa'yo Mapapaisip ka talaga. Nagaanyaya ito sa atin na suriin yung sarili nating mga nakatagong biases. Kumbaga, paano ba tayo kumakapit sa ating mga material na ari-arian? At paano natin hinuhusgahan o madalas hindi man lang pinapansin yung mga tao sa paligid natin, batay lamang sa trabahong ginagawa nila? Kaya gusto kong bumalik doon sa pinag-usapan natin kanina sa pinakasimula, yung tungkol sa X-ray machine. Kasi minsan, ang katotohanan at karunungan sa mundong ito, hindi yan lumilitaw ng kasing linaw ng isang medical X-ray. Walang resibo agad. Walang malinaw na linya. Minsan, yung pinakamalalim na aral nakatago sa pinakamalabong tubig. At madalas, nagmumula ito sa mga taong hinding-hindi natin inaasahan na magsasalita nito. Totoong-totoo yan. Sa sesyong ito, gusto kong itong iwan sa inyo na nakikinig upang pag-isipan mo ng malalim sa pagtutulog mo mamayang gabi. Paano kung ang pinakamahalagang mensahe na posibleng magpabago sa buong pananaw mo sa buhay magmula hindi sa isang sikat na pinuno sa TV, hindi sa isang professor na may napakaraming degree na nakasabit sa pader niya, kundi sa taong pinakamababa ang katayuan sa paningin ng ating lipunan. Isang tao na marahil naghahalo lang ng semento dyan sa inyong bakuran ngayon.
Magkakaroon ka ba ng sapat na kababaang loob at talas ng pandinig para pakinggan siya? O bubulagahin ka na lang ba ng pamilyaridad at ng sarili mong filing cabinet? Hanggang sa muli nating malalim na pagsusuri, manatiling bukas ang isipan. Maraming salamat sa pagsama sa amin.